Napaganda po na magbigay ng papuri sa Panginoon. Wala pong makakapigil. Amen? Tayo po'y kumpleto ang katawan. Nakakapagsalita. Praise the Lord! Amen? Sabi nga, praise the Lord! Okay, Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has given to preach the gospel to the poor, to preach brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and proclaim the acceptable year of the Lord our God is Jesus, the Anointed One. J1 Culture, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am seasonal. I appreciate everyone and everything. Something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Amen? So, napakaganda po yung verse na yun. Ayan po ang verse natin. Ang ating pong pag-aaralan, may kaugnayan po medyo sa panahon na to. Umuulan eh. No? Pag umuulan, naiisip ka agad yung ano? Baha. No? Baha. At pag pag-uusapan natin baha, wala pong tatalo sa naging baha ng panahon ni Noah. Kilala niyo si Noah? Kung nagbabasa po kayo sa Bible, nandun po sa may Genesis chapter 6 yun, 7, 8, 9, doon po yung part na tinuturo na nagkaroon ng pagbaha sa buong mundo. Praise the Lord. Sa 2 Peter chapter 1 verse 4, and because of His glory, excellent and excellence, He has given us a great and precious promise. Okay? These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desire. Ang pag-aaralan po natin, nagawang title, kinuha ko yung salitang Great and Precious Promises. Okay? So let us bow down in our head and close our eyes. Manalangin po sandali. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Kami lumalapit sa iyo at patuloy na nagpapalinis ng iyong banal na dugo. Salamat po, Lord, dahil napakabuti mo at kami makakapakinig ng iyong makapangyarihang salita. Hayaan, Panginoon, ang buhay namin maging bukas sa iyo, matanggap namin ang iyong salita, magbigay sa amin ng aral na maganda, pag-asa at pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Salamat na marami. Ingatan mo kami, matapos po kami sa gawain to na ikaw ang pinapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Alam naman natin, sa buhay natin, ang lahat ng pangangailangan natin ay sinusupply ng Lord. Amen? Naniniwala kayo doon? Ibinibigay po ng Lord, ng Diyos, ni Jesus, ang lahat ng ating pangangailangan. Physical, material thing, God has made it available to those who need that. Kaya lang po, minsan hindi nila natatanggap dahil hindi sila humihiling. Tandaan po natin yung precious and great and precious promises, ayon ay nakadala sa inyo. Amen? Ito ay pinagkaloob na ng Panginoon sa inyo. Kaya lang hindi natin natatanggap ng mga tao dahil hindi nila hinihiling sa Panginoon. Amen? Santiago 1:17, lahat na mabubuti at angkap ng kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag at kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, lahat daw ay saan galing? Sa langit, sa itaas. Okay? Pag sinabi mong great, malaki yan. Very huge. Di ba? Ayun ay
it characterizes a quality na napakalaki. Okay? Sa Ephesians chapter 3, verse 18, kung mapapansin po natin ang sinabi rito, sa Ephesians chapter 10, verse 18 to 19, para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinababanal kung gaano kalawak. So, ibig sabihin, malawak. Hindi yung may kukunti lang yung space, di ba? Ibig mo pag sinabing malawak, malaki. So, that is the promise of God. Malawak. At pinabanal kung gaano kalawak at kahaba-haba. Ibig sabihin, it is mahaba pa rin. May mahaba ba na ganyan lang? May yun. So, it describes the great is mas mahabang mahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Mararanasan ninyo sana ito kahit hindi ito lubusang manuwaan para maging ganap ang inyong katangian sa Diyos. Minsan, pinaliliit nila ang Panginoon. Pinaliliit lang si Jesus sa buhay nila. Pero sa sinabi ng Ephesians chapter 3, dapat unawain nyo kung gaano kahaba, kalawak, kalalim, kataas ang pag-ibig ng Lord. Ganon yung promises na ibinibigay sa inyo. Ay yung pangako na lahat ng mabubuting bagay ay ibibigay niya. So habang tumatagal tayong Kristiyano o nakakilala sa Panginoon, mas lalo nating higit na makikita at mararamdaman ang laki ng pag-ibig ni Jesus sa buhay natin. Amen? Huwag natin paiiksin. Tandaan po natin, malawak ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Parang isang bundok. Of course, nakakita na tayo ng bundok. Lalo na pag nasa malayong lugar ka, o kaya nasa rooftop ka, o kaya nasa lugar ka, nasa building ka mataas, makikita mo yung bundok, kitang-kita mo, of course. Parang kala mo maliit. Di ba? Pero, kung mapapansin po natin, malayo man, o nakita natin, maliit, pero parang tayo ay palapit sa bundok, ano mapapansin nyo? Hindi nyo na kayang makita ng isang gano'n lang, kundi gaganon na kayo. Ganon yung huge, ganon yung large ng promise ng Lord. Sabi ron, sa 1 Corinthians chapter 17, verse 19, Lord, for the sake of your servant and according to your will, you have done a great things and made known of all these great promises. Sa lahat daw ng mga bagay ay ibinibigay ng Panginoon sa atin. Alam nyo, babasahin ko lang kasi na-amaze ako sa prayer ni David. Nandiyan, di ba? Nababasa nyo? Sa 1 Chronicle chapter 17 verse 15, doon pumasok siya sa templo, sa kaharian niya, sa palasyo niya. Natuwa siya, nagpasalamat sa Lord. Pero nakita niya nga yung templo ng Panginoon, hindi masyado maganda. Sabi niya, gagawin niya. Pero sabi ni Nathan, hindi ikaw gagawa niyan, kundi ang maggagawa niya na kundi yung susunod mong anak. Pero nung nakita niya yung kagandahan ng kanyang iniligay siya ng Lord, niluklok siya ng hari, ito po yung prayer niya. So kung masusundan niyo ako, babasahin ko kasi napakaganda po ito. Pagkatapos, pumasok si Haring David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoong Diyos. Sino po ba ako at ang sambayan ko para pagpalain nyo ng ganito? Ngayon, O Diyos, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng sambayanan ko. Yung sambayanan dito, it refers the family o buong nasasakupang lugar. Itinuring nyo ako na parang pinakadakilang tao. O Panginoong Diyos, ano pa po ba ang masasabi ko sa pagpaparangal ninyo sa akin, sapagkat nakikilala nyo kung sino talaga ako sa inyong lingkod. Panginoon, dahil po sa akin na inyong lingkod at ayon na rin sa inyong kalooban,
ginawa nyo ang mga dakilang bagay na ito at inihayag ito sa akin. Susundan ba? Sabi ni prayer ni David yan. Panginoon, wala po kayong katulad. Amen? Wala pong katulad ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng iambing ang ating kayamanan para sa Diyos. Kasi baliwala yan dahil sa Lord, Kanya rin naman galing yun eh. Kaya sabi ni David, wala kang katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo. At wala rin kaming alam na Diyos na gaya ninyo. Kasi ganun magbigay ang blessing ng Lord eh. Masasabi mo talagang wonderful, kamanga-manga yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya minsan, napapansin nyo, kung very aware tayo, sa bagay, mabilis naman tayo tumingin sa mga Facebook, di ba? Pag napapadaan sa inyong Facebook, nakita niyo mga tao na biglang nagkakaroon ng disgrasya, nagkakaroon ng trahedya, natutulog lang, bilang nasusunog. Pero you are blessed. Blessed tayong lahat. Alam niyo bakit? Mahimbing ang tulog natin. Di ba? Nagkakaroon ng mga bagay yung mga tao na pagkakilala sa Lord na maiksi ang kanilang pagtingin sa Diyos. Pero sa dito, wala kang katulad, Lord. Kasi yung pag-iingat ng Lord sa atin ay hindi niya iniiwan sa inyo. Yung sambayan niyo, yung inyong sarili, ay iniingatan ng Panginoon. Kaya yung purpose, may purpose nga Lord sa atin kung bakit tayo buhay pa. Huwag natin sabihin na, ganito lang ako. No. Mayroong pag-asa ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen? Walang ibang Diyos na maliban sa iyo at wala ring ibang alam na Diyos na gaya nyo at walang ibang tao na tulad ng inyong mga mamayang Israelita. Ang bansang ito, lamang sa mundong iyon ang pinalaya mula sa pagkalipin para maging mamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan nyo dahil sa kadakilan at kamangamahang ginawa nyo na itinaboy ang mga bansa sa magitan ng inyong mga mamamayan na inilabas sa Ehipto. Ginawa nyo sariling mamayan ang mga Israelita magpakilaman at kayo, Panginoon, ang kanilang Diyos. At ngayon, Panginoon, tuparin po ninyo ang pinangako nyo sa akin na inyong lingkod at sa aking pamilya para maging tanyag magpakailaman. At sabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang pamilya ko'y magpapatuloy sa paglilingkod. Inyong presensya sa inyong presensya magpakailaman. Malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito, aking Diyos, dahil inihahayag ninyo sa akin ang inyong lingkod na magpatuloy sa aking paghahari magpakailanman at sa pamagitan ng aking angkan. Panginoon, tunay nga kayo ang Diyos, ipinangako ko sa inyong lingkod ang mga magandang bagay na ito. Ngayon, nalulugod po akong pagpalain ang sambayanan. At ngayon, nalulugod po kayong pagpalain ang sambayanan ko para magpatuloy ito sa presensya nyo magpakailanman. Sapagkat kapag nagpapala kayo, Panginoon, ang pagpapala ninyo'y magpakailanman. Pag ang Diyos daw ang nag-bless sa atin, it will be forever. Amen? At nakita natin yung precious, yung promises niya, wala pong katumbas na halaga yun. Okay? Ngayon, sa buhay ni Noe, ito na, pupunta na po tayo kay Noe. Alam natin, nagkaroon ng matagal na pagbaha. Amen? Iniligtas sila Noe hindi dahil sa napakalaking barko. Iniligtas sila dahil kilala nila ang Diyos na gumawa ng barko. Amen? Parang kagaya nito, pag isinakay ka sa isang eroplano, magtatanong ka ba sa piloto kung siya'y magaling magpalipad?
Di ba hindi? Anong gagawin nyo? Tiwala kayo. Nakakasama ka sa paglipad. Te-take off, lalanding. Ganon din yung pananampalataya ni Noah. Alam niya, pinasakay sila sa barko dahil alam nila, kasama nila ang Diyos. Amen? Doon sila iningatan at hindi pinabayaan ng Panginoon. So, nung unang panahon, tatanungin natin bakit sinira o nagkaroon ng malaking baha. Kung mabasa natin sa verse 7, I think verse 7, ng Genesis, ang mga tao wala pong iniisip kundi kasamaan. Pag sinabing natin masama, baluktot ang pamumuhay, baluktot ang ginagawa, ganun ang ano ng tao. At palaging masama ang kanilang ginagawa. So, ang tindi pala nung nangyayari nun. Pero, si Noah, he is righteous. Siya ay matuwid, gumagalang at kumikilala sa Panginoon. At dahil sa kasama ng tao, tingnan nyo, ang tindi na nangyari ito. At dahil sa kasama ng tao, ang Diyos ay gumawa ng isang napakalakas na bagyo o tag-ulan. At sinabi niya ron, Noah, gagawa ka ng isang napakalaking barko o arko. Dahil tatapusin ko na ang kasamaan ng mga taong ito. Ang Diyos ay hindi po ganon kasama, hindi po ganon kasama. Ang inaayawan lang ng Diyos ay yung mga taong gumagawa ng masama. Amen? At nangyari po, ang ginawa ng Lord, pinagawa siya ng isang bangka, ay isang barkong, napakalaking barko. Pero, makikita natin, meron pa rin po siyang habag o awa. Bakit po? Kasi po, kung wala pong naligtas, wala po tayo. Kasi baka isipin nyo ito'y kwento lamang. Hindi po. Totoo pong nangyari ito. Ba't niya sinira? Nagkamali ba ang Diyos sa paglikhaan ng tao? Tanungin nyo, nagkamali ba ang Diyos? Ba't sinira? Siguro nagkamali siya. And Diyos din nagkakamali. Ang nangyari lang, maaaring ang Diyos ay nanghinayang lang. O nanghinayang. Kasi ang ganda ng plano ng Lord sa tao Lahat ng bagay pwede niyong kainin. Pero nagkaroon ng kasamaan sa tao, nagkaroon ng kasamaan sa mundo, at nakalat tinanggap ng mga tao. Pero hindi po nagkamali ang Diyos sa inyo. Ang Diyos ay hindi nagkamali na kayo ilalangin. Ang Diyos ay hindi nagkamali na lalangin ang tao. Pero ayaw niya na maging ito ay masama. So tapusin na natin, sabi niya. Okay. So ginawa ng Lord sa kanyang habag. Ito yung promise ng Lord. Sa kanyang habag, gumawa siya ng barko para matapos yung kasamaan. Sabi ron, okay, Noah, kayo maliligtas. Pumunta kayo sa barko, inyong asawa, manugang, at yung mga hayop na sinasabi kong pares-pares. Okay? Nasusundan ba? Sa 2 Peter chapter 2, verse 5, hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noon, nung unang panahon, dahil sa kasama nila, kundi nilipos silang lahat sa baha. Tanging si Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. So, ibig sabihin, even side to side, okay? Kabi-kabila ang kasamaan
makikita natin, ang Diyos ay naroroon upang iligtas ang mga ibang tao. At iyon ang pamilya ni Noah. So ganoon yung grace na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. May pagkakataon si Noah ay nag-preach pa. Nagsalita pa. Nang nagsasabi, talikuran nyo ng kasamaan nyo para maligtas kayo. Pero hindi po nila tinanggap yun. Sayang naman. Yung mga taong yun na nawala. Pero hindi po pinanginayangan ng Panginoon na mawala dahil hindi naman po sila talaga lumapit sa Diyos. So, ang dapat natin gawin, it must be, God must be the center of our life. Jesus above all situation of your life, He is in control. Kaya niya ginawa yung ganung bagay. Okay, pagkatapos, dahil sa ginawa na yun, naligtas sila. Alam niyo ba, nung panahon na yun, it is impossible, yung mababangis daw ng mga hayo at yung mga mababait ay direktang pumupunta sa barko. Di ba? Kung mapapanood dyan sa TV yun, siguro yung ahas, nung panahon na yun, siguro bumait. Wala ko talagang maliga. Yung mga hayop talaga, I think it more than 42,000 na iba't ibang klaseng hayop ang pumasok doon sa loob ng arko. At nung panahon na yon, yung mga hayop, mababait, sumusunod, pumupunta ron. It guided by the Lord. Kaya nung umuulan na, bago pa lang umulan, pinapasok sila. Ngayon, yung mga tao na ayaw tumanggap sa preaching ni Noah, ay sinaraduhan na ng Panginoon. At once na binuksan ng Lord ang kaligtasan sa katauhan, sa sangkatauhan, it open hanggang ang tao ay marunong sumunod at magpakumbaba sa Panginoon. Pero mga taong punong-puno ng kasamaan, hindi na po nila tinanggap ang katuruan ng kabutihan, ang pagliligtas ng Diyos. Kaya on that time, isinara ng Panginoon ang pinto. At nagkaroon na ng ulan. 40 days na umuulan. Parang, ang hirap imagine nyo, biro mo, ang barko na sa tuktok, inabot. At makikita natin doon sa verse 7, I think chapter 7, binuksan ang floodgates ng heaven. Binuhos yung ulan, yung mga bukal, umapaw, at yung barko na sinasakyan ng Noah kasama kanyang buong pamilya ay nagkaroon ng paglutang sa mas pinakamataas na bundok. Sa habang pinakamataas na bundok, sa ating 17,000 feet, ang pinakamataas na bundok o something like that, mas mataas pa ron. Tinabunan at inubos na tapos na wash out yung lahat ng mga kasamaan ng tao. Pero, nakita natin ang Diyos mabait. Amen? Bakit? Ligtas na ligtas sila ng Noah. Kasi pinakinggan nila yung kautusan. Pinakinggan niya ang Diyos kung ano ang gagawin niya. Amen? Kaya yung tao lumilihis, napapahamak dahil hindi nakikinig at sumusunod sa Diyos. Parang magulang natin yan di ba? Sino po yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Okay. Ayaw nyo mapahamak ang inyong mga anak, di ba? Pero, pag hindi sila sumunod sa magandang pangaral nyo, maaari silang mapaiwalay at magkaroon ng magandang trouble in their lives. Pero, yung mga sumusunod, kaya nga yung mga sumusunod, may pagpapala yan Kagaya ni Noah, iniligtas sila. So, the Lord saved the world, saved people by grace. Binibigyan pa rin ng pagkakataon yung mga tao na makarinig ng salita ng Panginoon upang sila ay maligtas. Ngunit, kung hindi nyo na pinakinggan yan hanggang mawala kayo sa mundo, sarado ang kaligtasan sa inyo. Kayo na ang pinakawawang tao na nabuhay sa mundo. So, habang ngayon narito ang kaligtasan ng Panginoon,
dapat natin tanggapin yun. Amen? Amen. Nakakatuwa nga po eh. Dahil hindi mo inaasahan na si ganito, kumpare mo, nababalitaan mo, ano? Patay na. Pero ikaw buhay pa. Mahal na mahal ka kasi ng Lord kasi yung gusto niya na bumalik ka, lumapit ka pa sa Kanya. Yung iba, naglalakad lang dyan, nahagip, napuputulan ng ano. Ng paa. Di ba? Pero ikaw, kahit ano, may doon yung kaligtasan, yung habag at awa ng Diyos sa atin. Kaya hanggang ngayon, buhay tayo. So kung ang kaligtasan ay naririto, ang kaligtasan ay pinapayag niya sa atin, huwag na po natin pagmatigasin ang puso natin. Palambutin natin, Lord, ito pala ang purpose mo. Makilala kita. Amen? Amen. So God saved, number 2, at pangalawa, God saved people through faith. Sa panahon ni Noah, ang tao, si Noah, sa panahon ng baha na yun, si Noah ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya. At kanino tayo dapat manampalataya? Sa kayamanan ba natin? No. Sa karunungan ba natin? No. Saan pa? Sa taong nagbibigay sa atin? No. Huwag nating panampalatayan yan na siyang magbibigay sa atin. Ang panampalatayan natin, walang iba, kundi si Jesus. Amen. Si Jesus na nagbigay ng buhay sa inyo. Amen? Hebrew chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Ang tindi ng faith ni Noah. Di ba? Alam niyo bakit? Sino ba magkakala maglagay ka ng barko sa taas, tapos magtatayo ka pa ng barko, at sasabihin sa'yo, uulan at babaha? Di ba? Pero hindi siya nagduda sa Diyos. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagdalawang isip. Yes, Lord, gagawin ko yan. Kaya ginawa niya, at habang ginagawa niya, nagpipreach pa nga siya. At sabi rito, kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. So, tayo na nakakilala sa Panginoon, amen? Tayo na inuunawa natin ang pag-iisip ng Lord. Dahil sa pananampalataya, the marvelous faith na nasa inyo, na kagaya ni Noah, kayo ay naligtas. Never give up on your faith. Huwag tayong mawalan ng pag-asa even when things seems hopeless. Siguro sabihin natin, sino ba yung kausap ko na mahirap daw ang buhay. Totoo naman mahirap. Pero, kung meron tayong pinananampalatayan, may pananampalataya sa Diyos, lahat ay posible sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ay pwedeng mangyari. Kaya yung mga anak nyo na, sino ba mag-akala na ang magiging anak nyo magiging professional? O kaya balak mag-asawa. Minsan niisip nyo, pag ako'y nag-asawa kaya, mabubuhay ko kaya ang asawa ko at magiging pamilya ko. Pero because nakakilala kayo sa Panginoon, you can stand kasama ang Lord na kaya niyong mabuhay dahil kayo ay binibigyan ng Diyos sa araw-araw ng inyong pangangailangan. Amen? Dahil sa pananampalataya nyo, yung inyong sambayanan ay naligtas din. Di ba? Yung mga kapatid nyo, nung kayo unang na-born again, o nakakilala sa Lord, nung karoon kayo ng kaligtasan, ang una yung inisip na maligtas at makakilala rin sa Panginoon, yung pamilya nyo. Tama? Kailangan si tatay makalapit at makakilala rin sa Lord to para matigil niya kanyang mga bisyo. Sa Acts chapter 16, verse 31,
believe in the Lord Jesus, you will be saved. You and your household, or you and your family. Isa kayo sa nakakilala sa Panginoon. That is the door. Iyan na ang isang pintuan upang mabuksan ang salita ng Diyos sa inyong buong pamilya. Lahat ay magkakaroon ng kaligtasan kung maisishare mo ang kaligtasan na iyon sa inyong pamilya. Sa uncle mo, sa tiyo mo, sa lola mo, bago sila mawala o bago sila lumisa sa mundong to, kinakailangan makakilala at manampalataya sila sa Panginoon. Wala pong magagawa. Tingnan nyo may maraming taong mayayaman. Siguro hindi ko mababanggit, pero pag makikita sa mga pag-aaral sa mga Facebook, kahit gaano kayaman, binigyan mo ng pera, binigyan mo ng magandang bahay, parang kulang pa rin. Dahil hindi po nila tunay na kilala ang Diyos. Ang alam lang nilang Diyos, o ang kilala nila ang Diyos, pagka Pasko. Ibig sabihin, si baby Jesus, yes, it's true. Si Jesus naging baby. Pero doon lang ang pagkilala ng mga taong hindi tunay na, kulang ang kanyang pagkilala. Pagdating naman ng Marso, Abril, ipinapako. Doon lang nila kilala. Sa ating mga Kristiyano, ipakita natin yung liwanag ng Lord sa buhay natin upang we can share to our classmate, may sabi natin yung kaligtasan sa ibang tao dahil ikaw ang naging pintuan o initial na pamamaraan upang maligtas yung mga taong kakilala natin. Amen? Palpakan natin si Lord para naging seryoso tayo. Amen. Kaya yung nga po nangyari, dahil sa pananampalataya, naligtas ang mga tao. Noah ay naligtas sa pananampalataya sa Diyos. Sinunod niya ang Panginoon. Kayo rin po ay maliligtas kung meron kayong pananampalataya sa puso niyo. Amen? Amen. At pagkatapos ngayon, matapos na, naghintay na matagal na panahon, 150 days, palayag-layag sila hanggang umupa. Sa verse 9, makikita po natin, hindi po kinalimutan ng Diyos si Noah. Hindi po kinalimutan ng Diyos si Noah. Naging maganda ang kanilang paglalayag, although sila lang ang alam nilang natitira ng tao sa mundong iyon, hindi po kinalimutan ng Diyos si Noah. At kayo rin po ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng kalimutan ng Diyos. Alam niya ang bilang ng buhok niyo. Alam niya kung kailan ka umuupo. Alam niya kung kailan ka tumatayo. Alam niya kung kailan ka lumalabas ng bahay. Dahil siya ay makapangyarihan. At kilala kayo ng Panginoon. Kilala yung pangalan niyo. Lagi siyang tumatawag sa atin. Kaya napakabuti po ng Panginoon. At nung natapos na, sila po'y nakaligtas, dumaong sa magandang daungan. Nung lumabas sila, nagpahayag, nagkaroon ng kasunduan ng Diyos. Sila ang natira, sabi nga, magpakarami na kayo. Punuin nyo ang lahat ng bagay, lahat ng mga hayop, susunod sa inyo, lahat ng mga pagkain pwede nyo nang kainin. Mabubuhay na kayo. Yung mga taong righteous sa Lord, ganun ang promise ng Lord. At pagkatapos doon, sa verse 9 ng 16, tuwing lilitaw ang bahaghari sa ulap. Alam niyo naman yun, no? Rainbow. Okay? Aalalahanin ko agad na walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Ibig sabihin, hindi na muling gugunawin ng Lord ang mundo sa pamamagitan ng baha.
Yun ang kasunduan niya sa tao. Amen? Amen. So, kinakailangan sumunod lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Sumunod tayo, manampalataya tayo. Dahil ang habag ng Diyos ay pangwalang hanggan. Laging open. Kaya nga, hanggang open ang kaligtasan ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin. Huwag po nating babaliwalain ang mga bagay na yun. Noah pleases God and found favor in his eyes. He lived in life in a very godly manner. Kaya wag na tayong yung parang magiging sabihin natin, KJ naman yan, umatin sa ganyan. Wag po natin yan. Ako nga, ganun din ako eh. Kinakailangan kasi alam nyo, ang buhay ng tao, merong isang sa loob ng buhay ng tao, sa kalooban niya, merong empty space dyan na si Jesus lamang ang dapat pumasok. At pag pumasok na kayo, pumasok na si Jesus sa buhay nyo, maunawaan nyo na yung kanyang lawak, ang kanyang pag-ibig, lalim ng kanyang pag-ibig sa inyo, at kalawak ng kanyang pangunawa ay maiintindihan na natin. At magkakaroon kayo ng deep devotion to God. At irerespeto nyo na ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Amen? Amen. Kaya pagka minsan inaanyayaan na tayo sa mga gawain ng Panginoon, di ba? You respect God kasi ayaw niyong ihiyain o hindi nyo ipinapahiya ang Diyos pag kayo inimbita ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Dito na po ako magtatapos. Medyo mahaba na. For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those heart are fully committed to Him. Ang mata raw ng Diyos ay laging nakatingin sa lupa at tinitingnan yung mga tao na sa Kanya ay magiging committed. Kagaya ni Noah, iniligtas siya dahil he is committed to the Lord. Ang great precious promises is the plan of salvation sa lahat ng sangkatauhan. Yung plano ng kanyang kaligtasan. And our Lord Jesus, He is the promise to us. Siya ang pangako ng Diyos sa atin. Sa lahat po ng nangyayari, mga bagay sa inyong buhay, kaguluhan, kasamaan, o kalituhan, at mga bagyong dumarating, may mga pangako po ang Diyos na matatanggap ang bawat isa. John chapter 3 verse 16, ayaw niya mapahamak ang tao. That's why for God so loved the world, He gave His Son, Jesus. But whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge and condemn the world, but the world might be saved through Him. Ano man ang kinatatayuan po natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, hindi po kayo kinokondem ng Lord. Hindi po kayo sinisisi ng Lord kung bakit naging ganyan ang buhay natin. Hindi po nagkamali ang Diyos na kayo mabuhay sa mundong ito. Dahil kayo ay very precious sa Kanyang harapan. Amen. Ang paanyaya ng Panginoon, habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, habang bukas pa ang pintuan ng arko, pumasok po tayo sa paanyaya ng Lord. Pag isinara ng Lord ang pintuan na yan, wala na pong mapagbubukas. Kayamanan ng tao, dulo ng tao, lakas ng tao, hindi niya na kayang buksan pag isinara na yun. Anong ibig sabihin? Yung paanyaya ng Lord na hindi mo pinapansin, binabaliwala nyo, sayang ang buhay natin. Bigyan natin kabuluhan ng ating buhay. It's not
hindi hindi edad ang pinag-uusapan dito. Eh, bata pa ako. I have to enjoy my life. Party-party muna ako. Hindi po ganon. Kinakailangan, bata pa, kinakailangan magkaroon na ng righteous life upang yung kaligtasan na yun ay lagi niyo makamtan. Amen. Hindi, matanda na ako, papakasarap na lang ako sa buhay. Papakasarap na lang ako sa buhay kasi matanda na ako eh. Hindi ko na ano yan, kainin ko na yung gusto kainin, putang ko ng putang. Pero pag kinalimutan mo ang Diyos, na habang bukas ang pintuan, binaliwala mo, sayang. Kung ilang taong ka man ngayon, sayang. Pero po natin gawing sayang ang ating buhay. Dahil ang Diyos ay napakabuti, naririto upang iligtas at bigyan ka ng pananampalataya mula sa puso mo upang magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay natin. At kitang-kita nyo, although yung baha na sumisimbolize ng, sabihin natin, karumihan ng mundo, you are on the top sa baha na yun at kasama ang buong pamilya mo na naglilingkod sa Panginoon at ginagabayan ng Panginoon. Amen. That is the great and precious promises of God to all of us. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Pinupuri kita. Hindi. Pinupuri kita. O Panginoon. So, habang, eto, napakaganda to, nung inawit namin to, yung ginawit natin kanina, naiiyak ako eh. Kasi sabi ron, sa lahat ng panahon, ang Diyos daw ay naroon sa atin. Pinupuri kita, O Panginoon. Pinupuri kita, O Panginoon. Awitin natin ito na may pananampalataya sa Lord. Panginoon Jesus, sa lahat ng panahon, presensya mo nadarama. Pinupuri kita, pinupuri kita. Pinupuri kita. O Diyos, maluwalhati ka sa buhay namin. Hallelujah. Panginoon Jesus, sa lahat ng panahon, presensya mo nadarama. Wala nang makakapantay sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus, tapat ka nga tunay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wagas ng pag-ibig mo, O Jesus, tapat ka nga, O Jesus, tapat ka nga, O Jesus, tapat ka nga,
Yes, Lord. Ano mang panahon na dumarating sa buhay natin, nakakaranas man tayo ng baha ng problema, baha ng kalungkutan, baha ng mga tanong sa buhay, baha ng pag-aalinlangan, gumawa ang Diyos ng isang napakalaking barko upang doon ka sumakay, doon ka pumasok, sapagkat alam niya kung paano ka ililigtas ng Panginoon. Bukas na bukas ang kaligtasan ng Panginoon sa bawat isa. Mahal po tayo ng Lord. Nais niya na tayo pumasok. Nais niya na tayo manampalataya sa Kanya. Tayo pong lahat ay sumunod sa panalangin to. Panalangin paglapit sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, salamat po Salamat po sa iyong salita. sa iyong salita. At ako po'y nananampalataya na ikaw ang magliligtas sa akin. Ano man ang dinaraanan ng aking buhay, mga problema, sakit at karamdaman, ito po'y ibinibigay ko sa iyo at inaangkin ang kabutihan, ang lahat ng pangako ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ako'y nananampalataya. Ikaw ay nabuhay at namatay upang ako'y magkaroon ng kaligtasan. Maghari ka sa buhay ko. At ikaw na, Panginoon, ang humawak ng aking buhay kasama ang aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord.